mag-isa. Kung wala nito, yun nga lang ang presyo ng sibuyas ngayon. Talaga namang nakakaiyak. Pero bakit nga ba tayo umabot sa puntong mas mahal pa ito ngayon kesa sa karne? Marami ang pinaiiyak ngayon ng sibuyas. Sa presyo nitong halos 800 pesos na kada kilo. Yung isang piraso, tumatama ng 18 pesos. Bawas budget, wala. Hindi kaya, laki na. Hindi masarap ang luto pag walang sibuyas, kaya kahit mahal, pilit binibili. Sibuyas lang sa kalam! Dahil sa malaginto nitong presyo, pinagkakatuwaan kasing halaga ng araw ng alahas. Sama kami! Napakamahal yan eh! Pwede nang ipanregalo. Mamahaling yan ha, galing pa yung abroad. Napansin nyo ba na ang ilan sa ating mga fast food, wala ng sibuyas ang kanilang burger? Ang ibang ang kainan, pansamantala nang nagsara. December, no, nakita po natin yung pagnipis ng ating supply. Meron talagang mga panahon na hindi nagtatanim ang ating mga magsasaka. Pag panahon na tag-ulan, pag manipis ang supply, that will also be a reason para tumaas ang presyo. Sa Mandawi City nga sa Cebu, ang mga pungko-pungko sa sobrang mahal ng sibuyas ang ipinalit ng sausawan para rito. Pipino. Compare sa sibuyas Bombay nga tag 700, adto na lang sa 60 pesos. Okay pa rin ang lasa kahit pipino. The best pa rin kapag may sibuyas kasi maanghang nagbahagya. Ang milas sisig at tokwat baboy naman sa Angeles sa Pampanga. Umaaray ngayon dahil ang nabibili nilang sibuyas, triple ang presyo sa karneng baboy. Mas mahal ang sibuyas kesa karne. Ang sibuyas po ay 570 na to 600 kumpara sa baboy na hanggang 200 po na per kilo. Kaya nagtaas sila ng 65 pesos sa kanilang sisig at 35 pesos naman sa kanilang tokwat baboy. Kahit nagbawas kami ng quantity for sisig and tokwat baboy, we make sure naman na yung quality is still the same. Kung dati, jumbo onion ang tinatadtad ng staff nilang si Darwin, ngayon, yung mga maliliit na sibuyas na lang na dihamak na mas mura. Yung pinaka-minimum po namin dito, yung mga 5 sako po yung nauubos namin sa isang araw. Trivia muna, bakit nga ba nakakaiyak ang paghihiwa ng sibuyas? Yun po kasing sibuyas natin, meron po siyang taglay na kemikal na may asupre. Pag inihiwa po natin to, kumakatas po siya. Pag umabot naman po yun sa mata, nai-irritate niya po yung mata. Yun yung nagiging sanhi kung ba't tayo napapaiyak. Bababad po natin sa tubig na malamig. Yan po ay para mabagal yung pagsirit po ng katas na nagpapaiyak po sa atin. Isa sa pinakamalaking ahente ng sibuyas sa NCR, ang mag-asawang Jojo at Marites mula sa Bayambang, Pangasinan. Small-time na ahente lang daw sila noon ng sibuyas hanggang nagkaroon ng 7 ektaryang taniman. Hindi raw madali ang pagtatanim ng sibuyas. Bukod sa madalas ragasain ng bagyo ang kanilang mga pananim, malimit din daw itong masira ng peste. Nang kung tawagin nila, harabas. Nung time na nabaon po kami sa utang, 3 years po yun na sunod-sunod. Awa ng Diyos rin po nakabawit. 2018 hanggang ngayon, maganda po yung ano. Kada sako ng sibuyas, ibinabagsak daw nila sa Divisoria sa Maynila sa halagang 200 to 350 pesos kada kilo. Ito lang na patong yung inaano namin para hindi rin kami malugi. Ang mga taga-Sinait naman sa Ilocos Sur, ang itinatanim na sibuyas mas mura. Yun nga lang mas maliit na kung tawagin sibuyas Tagalog. Para naman sa mga Ilocano, lasuna. Ang lasa ay mas maanghang yung lasuna kaysa sa sibuyas. Mataas din ang presyo ng sibuyas, yung lasuna mababa ng kaunti. Si Alex, mahigit 3 dekada nang nagtatanim ng lasuna. Mas mahirap yung sibuyas itanim dahil punla yun na itra-transfer mo. Ang lasuna hanggang 50 araw na pwede nang harvestin. Pero ang sibuyas, 4 na buwan. 250 pesos ngayon kada kilo ito.
Paborito itong isama sa sausawan naming mga Ilocano na kung tawagin KBL o kamatis, bagoong at lasuna. Ang sibuyas, ito ay isang antioxidant. Nakakatulong ito sa pag-reduce ng mga cancer and also improves the blood sugar level and improves bone health. Si Lorimin, sibuyas din daw ang solusyon tuwing merong nagkakasakit sa 6 niyang anak. I-chop ko to kasi mas sumisingaw yung amoy ng sibuyas. Pero hindi nila ito kinakain o pinapapak ha. Ang hiniwang sibuyas, inilalagay sa talampakan. Ang paniniwala kasi ng mga matatanda, ina-absorb nito ang toxins ng ating katawan. Makakagaling siya sa mga bata. Masama yung pakiramdam like ubo, sipon, lagnat. Ang paniniwalang paglalagay ng sibuyas sa paa ay isang myth lamang. So mas mainam na kainin na lang ito kaysa ilagay sa paa na mag-absorb lamang ng amoy nito. Pero ang tanong pa rin, kailan ba hindi na tayo maiiyak sa presyo ng sibuyas? Nung nagpataw kami ng SRP, hindi nga po bumaba ng 250. Pero from 720, nakita po natin na bumaba ng 400, 500. We are looking and hoping na mapababa natin ang presyo muli dun sa mga 120. Ngayon po sa Kadiwa, 170 nating binibenta. Sa iba, mga 400 eh. Dito sir, magkano? 170. Ngayong 2023, ang lucky color, Viva Magenta, na nagkataong halos kapareho sa kulay ng sibuyas. Sana naman bumaba na ang presyo nito para hindi na tayo maiyak at mag-feeling lucky na talaga. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.